Tinawag na request ni Gawad, magigawad patutugin ko para sa iyo, ha? Meron naman ako, kaya... Okay. Favorite mo ba yan? Ha? Oo, yun mo. Surprise! Surprise niya sa iyo. Ginalam niya yung number ko sa mayor's office. Kaya kinawagay na ako. Ayan. Okay naman na. Hindi na ako mag-ano. Parang hindi na ako sa kumanan. So holy night, baby, I'm dancing in the dark. Listening to our favorite song, and you said you looked a mess. I whispered underneath my breath, you Mga minamahal, tayo po ay nandito at nagkakatipon sa harap ng presensya ng ating Panginoon Diyos upang ating saksiyan at pagdiwang ang pagmamahalan at pag-isumbiti ni Joward at ni Rina. Joward at Rina, ang kasalang ito, bagamat simple at payak, kung ikukumpara ninyo sa mga kasalang inyong nakikita na dadaluhan, lalo na ng mga kasalan ay kasalan ng mga mayayaman, kasalan ng mga politiko, kasalan ng mga sikat na artista, ay kung kukumpara ninyo itong kasalan ito roon, ay tila baga napaka simple itong kasalan ito. At talagang bonggang-bongga ang kasalan ng grande. Pero huwag kayo malungkot, kahit simple, kahit iilan lamang tayo sa buwan nito, ay may konting patugtog naman sa iyo si Joel. May konting awit. Ang kasalan ito ay pinauuna ko lamang sa inyo ay walang pinagkaiba sa nabanggit kong engranding kasalan. Sa harap ng Diyos ay walang engrande at walang simpleng kasalan. At sa harap ng Diyos, ang kasalan ito, bagamat simple at payak, ito ay isang banal at kristyano kasalan. Katulad din ito ng kasalan ng grande, na kung saan ay napakaganda ng tuksedo at napakaganda ng damit ng kasal. At ang lugar na pinagkakasalan ay punong-puno ng napakaraming bisita. So, ang mayagda ng banal sa Tipangan na nanay-isin ninyong matanggap ngayon, yun din ang magkakaloob sa inyo, ay hindi may akda at nagkakaloob doon sa ilang kasalan. Walang iba kundi ang ating banal na Diyos. Siya ang may akda nito at siya ang magkakaloob nito sa inyo. Ano ba hinihingi na ang hindi? Ano hinihingi? Walang dede. Okay lang ang dede. Oo, dede. So, meron nga lamang dalawang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos sa mga lalaki at sa mga babae na istanggapin ang banal na tipan ng pag-asawa. Kahit hindi dumedepende ang Panginoon Diyos kung anong uri ng kasal, meron roon kayo, di simple, at hindi kayo magandang paksedo at magandang trahe, ang meron ng dalawang katangian ang hinahanap ang ating Panginoon sa lalaki at sa babae bago ninyo matanggap ang kanyang tipan ng pag-aasawa. Ito ay ang kanilang kahandaan. Kahandaan ng lalaki at ng babae sa kanilang isipan, sa kanilang puso,
at lalong higit kahandaan sa kanilang kalakasan. So yun ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos, yung mga lalaki at babaeng handang gampanan ang kanilang mga tungkulin at gampanin. No matter what, no matter na kung ano man ang maging sitwasyon ng buhay bilang mag-asawa. Ang mahalaga ay matatag at determinado at hindi sumusuko na gampanan ang kanilang mga tungkulin. Sa madaling salita, mga lalaki at babaeng mabuting tagapamahala at mabuting tagapangasiwa ng matrimonyo ng pagpapamilya. Iyon ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Kaya siya ay hindi dumidepende kung anong uri ng kasal kayo mayroon. Kung sino ang nagkasal at kung anong uri ng seremonya. Meron kasi ang ganda ng seremonya, meron kasi ang ganda ng lugar, meron talagang magandang pamamaraan ang ninanais nila. Ang akala nila ay nandoon sa uri ng kanilang pag-iisang dibdib, ang tibay at tatag ng kanilang pagsasama. Pero wala roon, yung ulit-ulit ko, hindi nasa inyong kahandaan, nasa inyong gampanin, nasa inyong determinasyon, nasa inyong tibay at tatag ng kalooban. Hindi marunong sumuko, bagkus laging nagpapatuloy kahit anong ang kinakaharap na nakaring sa buhay. Go, sige lang, makakaraos din. Okay, so yun ang hinahanap na ng Panginoon Diyos sa lalaki at sa babae. Sa inyong palagay, Rhea, sa loob ba naman ng 7 na taon, sa inyong palagay, tinataglay ba ni Jobad ang mga katangi ang hinahanap na iyon ng ating Panginoon Diyos? Ha? Baka napogihan ka lang, hindi ka pogi eh. Ha? Hindi kaya nadaka sa ungay lang ng mata? Ha? Nasubok mo na sa loob ng 7 na taon na lalaking matibay ang loob, matatag ang kalooban, determinado, mabuting tagapamasilang, tagapamahala ng pamilya, hindi natutuwan. Ha? Patingnan mo siya, hindi natutuwan. Matapang ba? Ayan. Sa iyong palagay, Jowan, tinataglay kaya ni Rhea ang mga katangi ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Ha? Babaeng matatag, babaeng mabuting tagapamahala, babaeng mabuting tagapangasiwa, matatag ang kalooban, talagang determinadong gampanan ang magiging mabuting asawa, ina, lola, at great-grandlola ng inyong mga great-grand na mga apo. Ha, Jowan? Tinataglay kaya? Baka nagagandaan ka na dito. O, hindi naman kaya natakot ka. Tagasaan dito mo si... Hindi ko na ako na. Natakot ka kaya. Taga-Mindanao. Hindi kaya? Talagang minahal mo siya ng nasa sa kanya ang katangian. Pag nagkito ako, hindi mo malilimutan. Okay. So, kung gayon, hindi aprobado kayo sa Panginoon Diyos. Kayo yung mga lalaki at babaeng hinahanap ng ating Panginoon Diyos na karapat dapat tumanggap ng banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Okay. So, sa ikalawang katangiang hinahanap ng ating Panginoon Diyos ay yung mga lalaki at babaeng ang pagmamahalan sa isa't isa ay hindi tumitingin kung gaano ka kaganda, hindi tumitingin kung gaano ka kamacho, hindi tumitingin kung hindi mo naghahanap ng anumang paliwanag kung bakit kayo ng mahal mo ang isa't isa, hindi tumitingin, humihingi ng kapalit. Yung pagmamahal na talagang dalisay, magas, at magpakailanman. Sa iyo kayo palagay, Rhea, talaga bang ito na ang iyong forevermore? Hindi bang mamali o pagmamahal sa kanya? Titigil mong mabuti. May panahon pa para magbago ang iyong kapasiyahan. Talaga bang tinataglay niya yung mga pagmamahal na hinahanap ng ating Panginoon Diyos? Para sa iyo, yung pag-ibig ng dalisay at wagas, hindi nag-aanap ng kapalit, hindi humihingi ng kondisyon. Yung minamahal ka kung sino ka, kahit ito yung mga yayat na konti, mamahalin ka pa rin.
Basta lang. Ha? Oh. Uy. Ha? Nasa sila na Sana all. Sila na ang iyong forevermore. Sa iyo palagay naman, Lord. Ha? Tinataglay kaya ni Ryan. Ang kwan ba? Ang pagiging Hindi rin. daban Hindi rin. niya para sa iyo. Bil. Ha? Yung siya ba yung bahay ng pagmamahal sa iyo, hindi tumitingin sa iyong kakilitan? Ha? Hindi na dahil sa pagiging pagpapungay-pungay lang na kayo sa kanya. Ha? Sige, sa iyong palagay talagang ang pagmamahal sa kanya ay siya na nga. Ha? Wala nang iba. Ha? Magsabi ka ng totoo. Okay. So, alam mo ninyo na kapag ang inyong kampanya na yan ay pinanindigan ninyo at ang inyong pagmamahalan na yan ay inyong pinatunayan sa amin at sa harapan ng Diyos hanggang sa inyong pagiging lola at lola o hanggang sa pagiging great-grand lolo at great-grand lola. Alam mo ninyo na ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay tatanggapin ninyo. Ha? Tatanggapin din, hindi lamang kayo ang tatanggap, tatanggapin din ito ng inyong mga anak, tatanggapin din ito ng inyong mga apo, tatanggapin din ito ng inyong mga kaapu-apuhan, yung mga great-grand na mga apo niya. Sapagkat sila lahat ay nagmula sa magandang binhi ng pagmamahalan na kanilang pinagmulaan. Ha? Kaya wala kayong ibang gagawin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao para mapagpala kayo sa inyong buhay, mapagpala kayo sa inyong mga ninanais at pinapangarap sa darating na panahon, kundi gampanan nyo lamang ng naaayon sa kalooban ng Diyos, sa kapurihan ng Diyos, ang lahat ng inyong mga tungkulin at gampanin at ang inyong pagmamahalan ay patunayan ninyo. At ang kapalit naman yan ay ang pagsubaybay, paggabay, pagpapala, pagbibigay ng lahat ng kaloob na mga bagay na nanigisin ninyo. Iyon ang kapalit naman niya. Ha? Maraming pamilya ang nagiging miserable ang pagmamahala, ang pagsasama, sapagkat hindi nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Hindi nila pinapatunayan na ang pagmamahal nila ay dalisay at wagas. Kaya nagiging magulo at nagiging miserable ang kanilang pagsasama. Ayaw ng Diyos na ang kanyang pinagkakalooban ng banal na matrimonyo ng pagpapamilya ay maging magulo at maging miserable. Ang gusto niya ay sumagana kayo, mamuhay kayo ng payapa, mamuhay kayo ng masagana, mamuhay kayo ng nagmamahalan, mamuhay kayo ng malusog ang mga pagngatawa, at mamuhay kayo ng maayos na pamumuhay sa tahanan ginagaharian niya. Yun ang nais ng ating Panginoon. Okay. So, sa inyong pagmamahalan, dagdag bawas lamang tayo. Total, meron na kayo isang na taon na na-practice. Ha? O, ano ba ang dapat bawasan? Ano ba ang dapat dagdagan? Ha? Sa inyong pagkasama ay kung minsan ay bilang tao ay maaaring makagawa ng mali. Ha? Lagi din yung tandaan kapag nakagawa ng mali ay ihingi agad ng kapatawaran ang nagawang pagkakamali. Ibigay naman ang pagpapatawad at kalimutan ang nagawang mali at magpanibagong lakas kayo sa inyong pagsasama. Pero kahit ibigay ang pagpapatawad sa nagawang mali, huwag naman ninyong ikatwira na kung pinapatawad ka, tayo lagi naman kayong gagawa ng mali. Ha? Ang mali ay hindi nakalulunod sa Diyos. Ang mali ay masamang epekto nito sa inyong pagsasama. Ang mali ay hindi magandang makita o na halimbawa na inyong mga anak na ang mga pagpapanila ay pinamamagitan mali. At higit sa lahat, ang mali ay mahadlan para ang pagpapala ng Diyos na dapat ay mabilis ninyong matanggap ay naaatraso tuloy. Tumatagal tuloy. Kaya kapag nakagawa ng mali, ibigay ng kapatawaran, ibigay yung pagpapatawad at sabihin hindi na uulitin ang nagawang pagkakamali. At pagpalibagong lakas kayo. Hindi ko sinasabi hindi kayo makakagawa ng mali. Pero baka dumating ang pagkakataon makagawa ng mali, ay ihingi agad ng kapatawaran. Pero mas mabuti, iniwas. Kung hanggang may iwasan ang mali. Okay, bawas pa ulit tayo. Bawas pa ulit. Kung minsan,
sa inyong 7 na taon na pagkasama, siguro, Joel, kilala na ko yung klaseng to, yung meron ko ito, no? Alam mo na kung anong drug, di ba? At ikaw naman, Rhea, may alam mo naman kung paano rin toyoin ito, di ba? Yan ay mga pangit na ugali. Pangit na ugali na pwede din bawasan unti-unti para ito ay pumunta sa kagandahan at kaayusan ng ugali. Ang mag-asawa ay kung minsan dala ng minamahal niya ang asawa niya, kahit may pangit na ugali, pinag-iisan dahil mahal na. Pero huwag ninyong pagtiisan ng ibang asawa. Kung pwede naman yung pangit na ugali ay pag-aaralan ninyo unting-unting pagandahin at baguhin para natin tanggapin. Nalilipin si Ryan. Siguro siya ang medyo maganda-ganda ang lakot ng toyo eh, ano? Yan yung mga pangit na ugali. Yan ay, kung mahal mo si Joe, hindi mo siya hayaang magtiis sa toyo mo. Ako naman, Joe, ako naman yung may toyo mo. Kung mahal mo si Rhea, hindi mo hayaang magtiis sa toyo mo. Lalo mas maganda ang inyong pagsasama kung yung mga toyo ninyo, ikaan nyo ng konting kalamansi, lagyan nyo ng konting asukal, lagyan nyo ng konting sili, curry chili. Nakataw, pag nilagyan mo ng siomay yan, ang sarap kainin ng siomay, lalo na sa mainit-init na kande. Ganyan kasarap ang toyo. Pero pagka sinawsawan mo yun ng walang variation, hindi masarap. Di ba? So, ganun lamang ang pangit na ugali. Pag-aralan nyo at sikapin ninyo pagandahin para natututuhan kayo. At ang pinakamahalaga at pinaka-importante ay ang pagpapasama sa Diyos. Yung natutuhan ninyo sa inyong mga magulang na kayo ay tinuruan magtiwala, magpasakot sa ating Panginoon Diyos, ay iyon ay ipagpatuloy ninyo. Sapagkat kailangan ninyo yan sa mga panahon na mayroon kayong kakaharapin problema at pagsubok na hindi ninyo kayang solusyonan bilang tao, ang makatutulong lamang sa inyo ay ang inyong kapit-kamay na paglapit sa Diyos. Ang Diyos ay nasa tabi lamang ninyo na nagsasabi sa inyo na kung kayo ay magtitiwala sa akin ay hindi ko kayo ihiyain, hindi ko kayo bibigin. Lumapit kayo sa akin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo ba'y nahihirapan at nakapagan? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa mga panahon kayo ay may mga pasanin na hindi ninyo kaya na buhatin. Tutulungan niya kayo sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa Panginoon. Yun ang mahalaga. So, muli, paulit-ulit ako lagi ninyong gampanan ng buong puso at buong lakas ang inyong mga gampanin at ang inyong pagmamahalan ay talagang patingkarin din pa habang pumapangit at nababawasan ng mga buhok at mga ngipin natin, initin at paalapin naman ninyo ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Minamahal kong Jower at Rhea, kayo ngayon ay narito sa harap ng presensya ng ating Panginoon Diyos kung pantayin naman ng paano ng pagmamahalan sa isang buklod at walang katapusan at kapalagan ng inyong buhay. Gampanin at tungkulin ng walang katapusan. Mag-asawa, tatay-nanay, lolo-lola, kaya-lolo, kaya-lola. Napakahabang takbuhin ito. Jower, Rhea, sa bagay, may 7 na taon na kayo. Dagdag pa ng panahon. Hindi nyo mapapansin, kayo pala ay nakadadalawang taon na. So, hinihilig ko ngayon ng buong puso at buong katapatan sa inyong dalawa na yung ipahayag ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Rhea, okay na pa rito para tanggapin si Jower na yung asawa. Sa harap ng ating Panginoon Diyos, ng kanyang presensya, ito ba'y nangangako na si Jower ay yung mamahal, ibigin, paglilingkuran, at itatanging katutong na yung buhay ngayon at kailan. Jower, ito ba'y naparito para tanggapin mo si Rhea bilang yung asawa? Sa harap ng presensya ng ating Panginoon Diyos, ito ba'y nangangako na si Rhea ay yung mamahal, ibigin, paglilingkuran, at itatanging katutong na yung buhay ngayon at kailan. Yayaman na isinin ng tanggapin, ang ganang natipa ng pag-aasawa. Ngayon na ang oras upang inyong iyayat ng kusang loob at bukong tapat ang inyong pagmamahalan sa isa't isa.
Jobart, pwede ba namin marinig lahat at papayagan ng iyong pagmamahal kay Rhea at kalapit na na yung pangako at yan ay iyong magtitipan ng pagmamahal para sa kanya. Rhea, pwede ba namin marinig lahat at papayagan ng iyong pagmamahal kay Jobart at kalapit na na yung pangako at yan ay iyong magtitipan ng pagmamahal para sa kanya. Sa lahat po ng nandito ng isang saksi sa kasalang ito, pakinggan po natin ang tipan ng pagmamahalan at ng pangako ni Jobart at ni Rhea sa isa't isa. Handa ka na, Jobart? Ano tawag mo kay Rhea? Love? Okay. Simula mo sa pagtawag yung love sa kanya. Sabihin mo yung kung gaano kalaki yung pagmamahal mo at yung pangako mo ka sa kanya. Ha? Okay. Sige. Love sa pagmamahal kita. At ipinapangako ko, nagagampanan ko ang aking tungkulin at ama. Yung muli, ano sabi mo sa kanya? Ang haba ng buhok ni... Ano yan? Ito naman. Ano tawag mo sa kanya rin? Love. The speechless. Love, mahal na mahal din kita. Sabot na ang mga kaya. Napangako ko na ikaw lang ang mamahalin. Oh, ano? At gagampanan ko, Gagampanan ko ang tungkol bilang isang asawa at ina ng ating mga anak. o yung muli. Mahal na mahal kita. Sa inyong dalawa, Jobart at Rhea, mas pinayag ninyo sa harap ng Diyos at sa harap ng mga saksi ko narito ang inyong pagnanais sa pangako lumagay sa banal na pagtumonyo ng pag-asawa. Ngayon, bakit sa kapag-iriyan ng direktal usapin ng ating pamahalaan at bilang tagapangarap ng salita ng Diyos, Jobart at Rhea ay pinagtitibay ko ang taligala ng inyong kasal na pinalumpaan sa isa't isa. Sa lahat po ng nadirito ng sasaksi sa kasalang ito ay pinagbibigay ako po sa inyo na simula po ngayong araw at oras nito, itong si Jobart at si Rhea ay mag-asawa na sa mata ng tao, ng batas at sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ang sino man kung pinagsama ng ating Panginoon ay huwag papagwalayin naman din ang anumang uri na sitwasyon, pangyayari at kailangan o kahit anumang uri ng mabigat na karamdaman. Jobart at Rhea, tanging ang kamatayan lang ang siyang makapaghihiwalay sa inyo ngayon. Sundin yung mga sisig na ito sa isang naging wagas na pag-ibig at walang maling katapatan sa isa't isa. O, Jobart, yung sisig na ito sa
Pagkitin mo pa natin ito masarap. Kaya, Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, sa pangalan ng ay binibigay ko sa iyo ang singsing nito. ibigay ko sa iyo, Tanda ng aking dalisay at wagas na pagmamahal. At walang hanggang katapatan sa iyo. Suot ko ito, suot mo ito, ingatan. Diri, sandali. Kaya, magitin mo pangalan ng iyong asawa. Lord, Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon, ay binibigay ko sa iyo ang singsing nito. ay binibigay ko sa iyo ang singsing na Tanda ng aking dalisay at wagas na pagmamahal. handa ng aking kalisa at wagas ng pagmamahal. At walang hanggang katapatan sa iyo. Walang hanggang katapatan sa iyo. Suot mo ito, Suot mo ito. at ingatan. May Biblia kayo na. Ang Biblia ay ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang gabi ninyo ang kaloob na ito, Panginoon magbigabay, ilaw, bukan ng kalakasan ng pag-asa, sa ligan ng iyong pagmamahal. Awakin ba? Sumunod kayo sa atin. Buong puso po namin tinatanggap Buong puso po namin pinananaw. ang salita ng Diyos Salita ng Diyos. upang amin magbigabay, Upang kami magbigay. ilaw, bukan ng kalakasan ng pag-asa, Upang nakapasok ng pag-asa. sa ligan ng aming pagmamahal. Sandigan ng aming pagmamahal. Pagsisikapan namin Pagsisikapan na ang namin. salita ng Diyos Salita ng Diyos. ay aming mabasa, Ay aming mabasa. may pamuhay, at may turo ito at may turo ito sa aming mga sa aming mga anak. Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Panginoon Diyos at ito'y pagkakaloob ng Joel kay Rhea. Ilang ang pagpapakita ng iyong pagmamahal at pagkakat sa iyong pagbuli ng kambanin na ikaw ang kanyang asawa at sa magkakaduyan at pagkakaloob ng lahat ng pangailangan ni Rhea at lahat ng pangailangan ng iyong pagmamahal. At ikaw naman Rhea, ang tatanggap nito at kalapit na iyong pagmamahal kay Joel ay ang iyong pangako na lahat ng pagmamahal ng iyong pamamahalaan ay iyong napagyayamanin at sisinuntin mo. Joel, lagay mo yun sa palad na iyong asawa. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sige, sumunod sa akin. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, Sa pangalan ay binibigay ko sa iyo ang mga aras na ito. ng ibigay ko sa iyo, Tanda ng aking pagmamahal tanda ng aking at pagmamahal, pagtupad sa aking tungkulin. pagtupad sa amin. Na ako ang iyong asawa, Ako ang iyong asawa. ang siyang magkakatulog Sa at magkakataon, magkakaloob ng lahat ng iyong pangangailangan anak ng iyong at pangangailangan, pangangailangan ng aking mga anak. pangangailangan ng aking mga anak. Okay, Rhea, panggitin mo naman ang pangalan ng iyong asawa. Joel. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. ay tinatanggap ko ang mga aras na ito. Ay tinatanggap ko ang mga aras na At ito. kalapit ng ating pagmamahal sa iyo Dalangin na aking pagmamahal. ay ang aking pangako Ang aking na pangako. ang lahat ng kabuhay ng aking pamamahalaan Na ang lahat ng kabuhayan na aking pamamahalaan. ay aking pagyayamanin at sisinutin. Ay aking pagyayamanin at Sisinutin. sisimutin. Okay? Pagyayamanin. So ngayon ay napagtibay na kayo. Lord, Rhea, mag-asawa na kayo ngayon. Ha? Kayo ngayon ay si Mr. and Mrs. Joel and Rhea Debe. Ha? Tinanggap na ninyo ang banal na tipan ng pag-aasawa mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya inaasahan ng ating Panginoon Diyos na kayo ay magsasama sa loob at labas ng inyong tahanan ayon sa banal na matrimonyo na inyong tinanggap. Ang tinanggap ninyo ay banal na tipan ng pag-aasawa. At lagi ninyong tandaan na ang Diyos ang nagkaloob niya sa inyo, kaya dapat kayo ay magpasakop sa ating Panginoon Diyos. At ang tahanan ng pinagkaharian ng Diyos ay pinagpapalala. Ha? So, ngayon na yaman kayo ay nagkatibay na, ay hawak sa kayo ni Regan, tignan mo kung hindi nagbago sukat. O ano ba, lumiit ba? O after ng 9 years, lumiit ba? O ano ba pakiramdam mo? Patunayan mo ngayon ang laki ng iyong pagmamahal. Kasi ang laki ng bewang Kasi ang laki ng pagmamahal ni Joel kay Rhea, ang iyong tamis at alam na iyong pagmamahal kay Rhea sa pamamagitan ng 5 seconds na alik sa kanyang labi. Pwede mo na halikan ang iyong asawa.
1, 2, 3, 4, 5. Palakpakan po natin. Yay! Walang pagsimple na kaligayahan mo. Ito ay sa Manila Cathedral. Okay, manalangin muna ako ha. Bago kayo pumirma. Aming muna sa langit, maraming pong salamat sa iyo. Butihan ng Diyos at kami pong si Joward ngayon at si Rayan ay pinagtibay mo na ang kanilang pagmamahalan. Alam ko po, Panginoon, na marami po silang plano at pangarap para sa kanila at para sa kanilang mga anak at para sa kanilang pong matagal na pagsasama. Kasiyan mo ng iyong kaputihan, kasiyan mo ng iyong liwanag, ng kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu ang lahat na ito, kapiling ang kanilang mga anak, kung sige ang Panginoon na lahat ng kanilang mga pinaplano ay kanilang pangagyan sa lahat. Pagpalain po sila o Diyos, ngayon pagpakailanman sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Jobart at Rhea, ang Panginoon ay pumula ng kapayapaan sa mga Mamaya. kapayapaan sa lahat ng maraming pagkakataon. At naway sa inyong lahat ang nakilap ng kapangyarihan pag-ibig ng Diyos Ama, katulad at pag-ibig ng Diyos Ama. Ang ibanag at kapangyarihan ng Diyos sa Espiritu Santo sa tutulog ng kagalinga sa inyo sa panahon na inyong mga ito. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang bagong kasal. Congratulations. Yay!